Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay napasabi ang babae na siya ay nandito sa larong ito, ay dahil sa maging siya, ay isa ding mamamatay tao, matapos ay agad niyang itinutok ang crossbow na kinuha nito sa ating bida, napadilat naman ng kaunti si Hoyong, ngunit dahil sa inaasahan niya na mangyayari ito, ay palihim niyang itinago ang kanyang pistol sa kanyang likod bilang isang matalinong paghahanda. Si Habon Park ay mayroong maliit ngunit masayang pamilya, ang kanyang mga magulang ang pinaka-the best sa lahat, dahil sa masyadong maalaga ang mga ito sa kanya, bukod doon ay suportado siya ng mga ito nang napagdesisyonan niyang maging isang racer. Napasabi ito na ang lahat ay kasalanan niya, dahil sa kung alam lang niya na ganito ang mangyayari ay sana ay hinayaan na lamang niya ang babaeng kanyang nakaaway, dahil sa hindi niya naisip na sa ganitong paraan nila siya hahanapin. Kaya naman ay nangako ito sa kanyang mga magulang na ipaghihiganti niya ang mga ito, at sisiguraduhin niya na ang mga halimaw na ito ay makukulong. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa ang mga ito ay nagawang wasakin ang kanilang buhay, at kung sila ay mapupunta sa kulungan, ay magagawa lamang nila ang makalaya matapos ng ilang mga taon, at hindi niya hahayaan na sa ganun lamang ang sasapitan nila. Kaya naman nang may nakita itong patalim sa di kalayuan, ay pinaslang niya ang lahat ng mga ito, kaya naman sa huli ay nauwi siya bilang isang mamamatay tao, na nagawang makapatay ng 7 nang siya lamang mag-isa. Habang nakatutok ang crossbow sa ating bida, ay napasabi naman ito na sa una pa lang ay alam niya na mangyayari ito, kaya naman ay dapat ay hindi na siya nakipagtulungan sa kahit na kanino man. Kaya naman ay mabilis na kumilos ang ating bida, at agad siyang ibinaba sa sahig. Matapos ay sinabihan niya ito na pinaalalahanan na niya siya na kapag inilagay siya nito sa alanganin ay papaslangan niya siya. Napasabi naman si Habon Park na halos isang araw pa lamang silang magkatulong ngunit ngayon ay tinututukan na siya nito ng baril, alam niya na mangyayari ito sa kanilang dalawa, ngunit di niya naisip na mapapaaga ito. Sa pagtataka naman ng ating bida ay tinanong niya ang babae kung saan niya inilagay ang crossbow, dahil dito ay napasabi naman ang babae na hindi nito alam kung ano ang nasa isip niya, ngunit hindi siya nito nagawang tutukan. Sabi nito na kinuha lamang niya ang crossbow sa kanya dahil sa inakala niya na hindi ito comfortabling matulog ng hawak ang bagay na iyon, kaya naman ay itinabi na lamang niya, bukod doon ay sinabi na niya sa kanya na hindi siya marunong na gumamit ng mga ito. Sa nangyari ay napasabi naman sa kanyang isip si Hoyong na mukhang guni-guni lamang niya ang lahat, nang bigla naman siyang itinulak ng babae, at sinabihan ng ating bida na huwag itong maging tamang hinala, dahil sa muntik na siyang makapatay ng para lamang sa wala. Sabi niya na nakipagtulungan lamang siya dito dahil sa nais niya ang mabuhay at wala na siyang ibang mapagpipilian, ngunit ngayon ay mukhang nag-uumpisa na siyang magsisi, at hindi kagaya niya, ay hindi niya magagawa ang pumaslang lamang ng ganun kadali. Matapos ng pangyayaring iyon sa pagitan nilang dalawa, ay parehas silang nasa magkabilang dulo lamang, at hindi na nagawa pa ang makatulog sa buong magdamag. Kinaumagan naman, ay habang naghahanda ay napasabi siya na matatagalan siya sa kanyang paggalugad sa buong isla, at mula ngayon ay sa tuwing makakakita siya ng ibang mga Koreano ay tatanungin niya na kung nakita ba nila si Nakso Kim. Sabi pa niya na ang lahat ng mga pagkain at inumin ay ang mga nagawa nilang mahanap sa lugar na ito, at mukhang nagawa nilang maitago ng mabuti ang lahat, ngunit sapat na ito sa ngayon. Kaya naman ay sinabihan niya ang babae na napagdesisyonan na niya ang kanilang susunod na destinasyon, kaya naman ay aalis na sila kung sakaling handa na siya, ngunit hindi naman siya nito sinagot, at pinagdabugan na lamang ng pintuan. Makalipas ng ilang sandali sa kanilang pagbiyahe, ay may nakita naman silang isang malaking tulay sa di kalayuan, kaya naman ay sinabi ni Hoyong na tatawid sila sa kabila gamit ito. Sabi pa niya na nakita niya mula sa itaas ng eroplano na ang islang ito ay nahahati sa dalawang parte. Ang una ay ang maliit na isla, at ang ikalawa naman ay ang malaking isla, at ngayon ay nasa maliit silang isla na naroroon. Napasabi naman ng babae na kung ganun ay kailangan nilang makatawid sa tulay na ito upang magawang makapunta sa malaking isla, na sinang-ayunan naman nito at sinabi na nagawa naman na nilang magalugad ang lugar ng kanilang pinagbagsakan. Nang bigla naman itong napahinto sa kanyang pagsasalita, dahil sa may nakita siyang mga katawan sa gilid ng tulay, kaya naman ay agad niyang pinapahinto ang babae,
ngunit huli na dahil sa biglaan na lamang silang pinaulanan ng madaming mga bala. Sa nangyari ay mabilis naman niyang kinuha ang babae at agad na tumalon sa motorsiklo, at nang magawang makatago, ay napasabi na lamang ang ating bida na mukhang may mga tao sa kanilang unahan na nagtatago lamang, at napasabi na mukhang nais nilang magsagawa ng pag-ambush sa mga taong susubukan na makatawid dito. Nang bigla naman siyang binaril ng mga ito nang subukan niya ang sumilip, kaya naman ay agad siyang kinamusta ng babae kung ayos lamang siya, na sinang-ayunan naman nito at napasabi na tanging galos lamang ito. Dagdag pa niya na ang mga ito ay magaling sa paggamit ng baril, bukod doon ay magaling din sila sa kanilang pagtatago upang hindi niya magawa ang malaman kung nasaan sila, at sa tingin niya ay walang paraan para sa kanila ang magawang makatawid sa tulay na ito dahil sa nakalantad sila sa paningin ng mga ito. Dalawa lamang ang kanilang pagpipilian at ito ay ang bumalik o hindi kaya ay tumalon sa ilog at lumagoy patawid dito, na sinabi naman ng babae na hindi siya marunong na lumangoy, kaya naman ay sinabihan siya ng ating bida na kung ganon ay kailangan niya na bumalik. Dagdag niya na kukuhanin niya ang kanilang atensyon, kaya naman ay mabilis nitong kuhanin ang kanilang motorsiklo at tumakas na sa lugar na ito, at kahit pa siya ay mabaril, ay huwag na huwag itong hihinto at isipin na balikan pa siya. Pinigilan naman siya ng babae sa kanyang binabalak dahil sa labis na mapanganib ang gagawin niya, ngunit sabi nito na wala na siyang ibang mapagpipilian, hindi niya magagawa na matapos ang kanyang misyon sa lugar na ito, puwera na lamang kung magawa niya ang makatakas, kaya naman kung sakaling magawa niya ang makaligtas, ay lalanggoy na lamang ang ating bida papunta sa kabilang isla. Nang bigla naman silang natigilan, dahil sa may kung anong nangyayari sa kanilang mga leeg, at napasabi si Hoyong na para itong static dahil sa may naramdaman siyang kung ano. Agad naman niyang tinanong ang babae kung naramdaman din ba niya ang malakuryenteng pakiramdam sa kanilang utak kanina lamang, hindi naman siya sinagot nito bagkus ay may itinuro sa itaas, upang labis niyang ikagulat. Nang napansin naman nila na may kung ano ang papalapit sa kanila, kaya naman ay hindi nila maiwasang mapatanong kung ano ang bagay na ito, dahil sa mukhang papalapit ito ng papalapit sa kanila. Nang bigla naman silang may nakitang kalahok na tumatakbo, at malakas na napapatanong kung ano naman kaya ang kulay asul na ito, dahil sa nagagawa nitong mapasakit ng husto ang kanyang ulo, nang bigla naman na sumabog ang tainga nito, upang labis na ipagtaka ng dalawa. Dahil sa nakita ng dalawa ay sinabihan naman siya ng ating bida na kailangan na nilang tumalon sa tulay, at hindi na mahalaga kung hindi siya marunong lumangoy. Napapamura itong napapatingin sa papalapit na kulay asul dahil sa tingin niya ay hindi ito isang natural na disaster, ngunit mayroon siyang narinig na ganitong klase ng armas noon. Nang bigla naman niyang napansin na bumibilis ang paglapit nito sa kanilang dalawa, kaya naman ay pilit na niyang pinatatalon ang babae, at susunod din siya dito agad. Nang bigla naman itong napasabi na mayroon silang mga kalaban sa unahan, at ngayon ay isang energy field sa kanilang likudan, kaya naman ay napapatanong siya na kung ano na ang kanyang gagawin ngayon. Nang bigla naman na may sumabog sa lugar kung nasaan nakatago ang kanilang mga kalaban, at nang lingunin nila ito, ay may kung sino silang nakitang nakatayo, at nagtataka kung ano ang biglaang nangyari. Kaya naman ay napapatanong ang dalawa na kung ang taong ito ba ang bumabaril sa kanila kanina, ngunit napansin naman nito na may kung sino ang nakahandusay sa kanyang malapit kaya naman ay sa tingin niya ay hindi. Nang bigla naman siyang tinawag ng babae, at sinabi na malapit na sa kanila ang kulay asul na ilaw, kaya naman ay agad silang tumakbo at sinabi na ito na ang kanilang huling pagpipilian. Nang napansin naman ng babae ang motorsiklo sa di kalayuan, ngunit sinabihan naman siya ni Hoyong na wala na silang oras pa para kuhanin pa ito, ngunit habang tumatakbo ay napapasabi siya na mas mabilis ang pagkilos ng kulay asul na ilaw hindi gaya ng kanyang inaasahan, kaya naman ay napapatanong siya na kung hanggang saan naman kaya aabot ang electromagnetic field na ito. Nang napansin naman ng babae ang kung sino na nasa kanilang harapan, kaya naman ay tinanong niya ang ating bida na kung ano ang gagawin nila, na agad naman siyang sinabihan nito na lagpasan lamang niya siya. Nang napansin naman nito ang suot ng lalaki at mukhang nakaselyo ang mga kamay nito at kung bakit naman siya nakasuot ng ganito, ngunit sabi niya na hindi na mahalaga ang bagay na iyon, dahil hanggat nakatago ang kanyang mga kamay ay magagawa niyang makalamang dito.
Nang bigla naman siyang natigilan ng mabilis na sinipan nito ang baril na itinutok ng ating bida, at nagtaka dahil sa tanging pag-atake lamang gamit ang kanyang mga paa ang kanyang gamit, kaya naman ay napapatanong siya na kung sino naman ang lalaking ito. Kaya naman matapos ay sinundan pa ito ng pag-atake ng lalaki, na mabilis naman na naiiwasan ni Hoyong, ngunit habang kinakaharap niya ito ay naiinis naman siyang napapasabi na ang isang ito ay labis na malakas. Nang bigla naman siyang nakatanggap ng pag-atake na mabilis niyang nadepensahan, at mabilis na kumilos, upang magbigay din ng malakas na pag-atake, na matagumpay naman na tumama sa lalaki, at nagawang mapa-atras. Matapos ay kinuha nito ang kanyang crossbow mula sa kanyang likudan, ngunit sabi niya na mukhang magsasayang lamang siya ng mga palaso sa isang ito, nang bigla naman na napalingon ang lalaki sa kanyang likudan, dahil sa malapit na itong tamaan ng kulay asul na ilaw, kaya naman ay habang pinagmamasdan ito ng lalaki, ay napatikip naman ng tainga si Habon Park dahil sa tingin niya ay magsisigaw ito o hindi kaya ay sasabog, kaya naman ay mas mainam na magtakip na lamang. Nang bigla naman siyang natigilan ng sabihan siya ng lalaki na huwag na itong magsayang ng oras sa pagtatakip ng kanyang tainga, dahil sa huminto na ito, sa nangyari ay namangha naman si Habon Park dahil sa huminto nga ito, kaya naman ay napapatanong siya na kung sa papaanong nangyari iyon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Napasabi naman ng lalaki na kung hindi pa din ba nila napagtatanto kung paano laruin ang larong ito, nang bigla naman siyang sumugod sa dalawa, upang mabilis na paalisan si Habon Park ng ating bida at magtago. Kaya naman ay mabilis niyang tinira ito ng kanyang crossbow, ngunit madali lamang na naiiwasan ito ng lalaki, at nang makalapit ay nagbigay siya dito ng pag-atake habang tinatanong si Hoyong na mukhang hindi siya sanay na gumamit ng kanyang sandata. Matapos ay hinawakan naman ng ating bida ang paa nito, at inilabas ang kanyang secret weapon na kawali, ngunit bigla naman na may kung ano ang lumabas sa kanyang bibig, at nang papalapit na ito sa kanya, ay nagawa naman niyang maipansalag ang kawali at tumalsik sa kanyang kamay. Sa nangyari ay napapatanong naman siya na kung nagawa ba siyang tirahin ito ng mga patalim mula sa kanyang bibig, ngunit tinuwanan lamang siya nito na parang isang baliw. Habang kinakaharap ito ng ating bida, ay napasabi naman ang babae na mukhang nagpapang-abot na ang dalawa, at hindi siya sigurado kung magagawang matalo ito ng ating bida, kaya naman ay agad itong naghanap ng kung ano sa paligid upang magawa ang makatulong. Sa lugar naman ni Hoyong ay naiinis siyang napapasabi na mukhang ang kriminal na ito ay marunong gumamit ng mga patalim bilang pangtira gamit ang kanyang bibig, at ngayon ay kilala na niya kung sino ito. Sabi niya na ang lalaking ito ay nagtatrabaho bilang isang doktor para sa mga kahinahinalang kliyente, at dahil sa nasisiyahan siya sa paggawa ng mga pag-oopera sa mga tao, ay walang kung sino man bukod sa kanya sa lugar na ito ang mas nakakaalam patungkol sa anatomy. Ang pag-oopera sa ibang tao ay hindi naging sapat, kaya naman ay nag-umpisa na itong oprohan ang kanyang sarili at naglagay ng mga nakakamatay na armas sa kanyang tiyan upang magawang magamit sa kahit na anong oras. Kaya naman nang matapos ay nagawa nitong magpag-ala-gala upang paslangin ang ibang mga tao gamit ang kanyang mga sandata sa katawan, hanggang sa wakas ay nagawa siyang mahuli, at ang storyang ito ng pagpatay ay labis na ikinagulat sa buong Europe, at siya ay ang kilalang mamamatay tao na si Danny Jack Daniel. Kaya naman ay sinabi nito sa lalaki na nakita na nito ang kanyang criminal record, at mukhang nasisiyahan ito sa pagpatay sa mga kababaihan, kaya naman ay tinanong niya ito na kung bakit sila nais nitong targetin ay dahil ba sa may kasama itong babae. Natawa naman dito si Danny Jack Daniel at napasabi na masyado itong matalino ngunit kulang pa, nang bigla naman itong kumilos at umatake sa ating bida, at itinangay patungo sa ilalim ng tulay, at sinabi na hindi niya magagawang mahuhulaan ang kanyang mga gagawin. Kaya naman nang matapos na mahulog ng dalawa sa ilog, ay nang pag-ahon ng ating bida, ay gulat naman siyang nakita ang granada sa kanyang harapan. Kaya naman ay napatanong siya na kung ito siguro ang granada na ginamit ng taong iyon sa mga taong nag-aabang sa tulay kanina, ngunit sa papaano niyang nagawang alisin ang safety pin nito kung ang mga kamay naman niya ay nakatago, nang bigla naman siyang napasabi na mukhang hinahawakan na niya ito simula pa ng una habang pinipigilan ang pagsabog.
Matapos ay napasigaw naman ito at sinabi na ang lalaking ito ay masyado nang nababaliw. Masaya naman siyang sinabihan nito na kahit pasubukan niya ang lumangoy palayo, ay ang pagsabog nito ay magagawa siyang mapaslang ng agad-agad sa distansya na mayroon siya, kaya naman ay sinabihan na lamang niya ito na matulog na ng mahimbing. Nang bigla naman na dumating ang kasama nitong babae, at pinalo ng malakas ang granada palayo gamit ang kawali ng ating bida, upang sumabog malayo sa kanilang kinaroroonan. Sa nangyari ay nagtataka si Hoyong at napapatanong na kung kailan naman nagawa nitong humanap ng bangka, at higit sa lahat ay may kung ano pa kaya itong hindi kayang imaneho, na masaya naman nitong sinagot at sinabi na dahil sa ang hilig niya ay magmaneho, ay nagawa niyang subukan ang lahat. Sabi nito na noong una ay naisip ito na umalis na lamang nang hindi kasama ang ating bida, dahil sa sinabi niya dito kanina na kukuhanin nito ang atensyon nila kaya naman ay kailangan nitong kuhanin ang kanilang motorsiklo at tumakas na kahit pa magawa siyang mabaril, ay kailangan pa din niyang magpatuloy at huwag hihinto, kaya naman ay masaya siya na binalikan niya ito, dahil sa mas mainam kung mas makakasama pa niya ang ating bida sa palarong ito. Sa nakitang iyon naman ni Danny Jack Daniel ay bigla naman itong napahinto, at nakaramdam ng kung ano dahil sa ang ginawa ng babaeng iyon ay talagang nakakamangha. Nang bigla naman siyang pinalo ng kawali ni Hoyong, upang agad itong mawala ng kanyang malay, sa nangyari ay napatanong naman ang babae na kung ano naman ang gagawin nila sa isang ito, ngunit agad naman na tinutukan ito ng baril ng ating bida at sinabi na kung kailangan pa ba niyang tanungin siya sa bagay na iyon. Nang napalingon naman ito sa reaksyon ni Habon Park, at bigla na lamang na napaisip, sabi niya na naalala nito ang sinabi ng lalaki patungkol sa hindi nila pagkakaintindi sa larong ito, at sa tingin niya ay alam mismo ng isang ito ang patungkol sa kulay asul na electromagnetic field at kung kailan mismo hihinto, at sa tingin niya ay may kung ano itong nalalaman patungkol sa larong ito na hindi nila alam. Kaya naman ay napasabi na lamang siya na sa tingin niya ay magagawa nilang makakuha ng impormasyon sa isang ito, matapos ay inilagay niya ang lalaki sa kanilang bangka. At sinabi na sa ngayon ay isasama muna nila ito dahil sa may mga bagay siyang nais na malaman kung sakaling magkamalay muli siya. Kaya naman ay inutusan nito si Habon Park na maghanap ng mapagdadaungan at tumingin ng bahay na walang laman upang magawa nilang maigapos ito. Nagtaka naman dito ang babae at napatanong kung hindi ba talaga niya papaslangan ito kaagad kahit na alam nila kung gaanong kadelikadong tao ang isang ito, at siguro ay dahil iyon sa kanya. Hindi naman siya sinagot ng ating bida bagkus ay inutusan na agad ng magmadali, na sinang-ayunan na lang nito, at habang sa paglalakbay ng dalawa ay tinanong naman niya si Habon Park na kung bakit hindi sila humanap nito sa una pa lamang, dahil sa nagawa nilang magsayang ng oras ng para lamang sa wala. Dahil dito ay humingi naman ng paumanhin ang babae dahil sa nawala ito sa kanyang isip, ngunit sinabi niya na dapat ay nagpasalamat na lamang siya dahil sa nagawa siyang mailigtas nito. Hindi naman ito sinagot ng ating bida bagkos ay may kung anong napansin sa mabilis na pagbabago ng panahon. Hindi naman nagtagal at nakahanap ng pagdadaungan ang dalawa, kaya naman matapos na maitali ang lalaki, ay agad na binuhusan ito ni Hoyong ng tubig upang magawa ang magising, kaya naman nang magkamalay ito, nagtataka siyang napatanong na kung bakit hindi siya pinaslang ng dalawa, dahil sa pagsisisihan nila ang bagay na iyon. Hindi naman siya sinagot pa ni Hoyong bagkos ay diretsahang inutusan na sabihin nito ang lahat ng kanyang mga nalalaman patungkol sa larong ito, at hahayaan niya siyang mabuhay depende sa kanyang magiging sagot. Sabi naman nito na hindi niya gagawin ang bagay na iyon dahil sa wala naman siyang rason doon, nang bigla naman siyang nagulat ng biglaan na lamang siyang binaril, at sinabihan na kung nais nitong makakuha sa kanya ng rason para magsalita, ay bibigyan siya nito. Dahil sa wala siyang oras para dito, kaya naman ay kailangan niyang magmadali at sabihin ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Dahil dito ay masaya naman na napasabi si Jack Daniel na mukhang matapang na tao ang nasa kanyang harapan ngayon, kaya naman ay tinanong nito si Hoyong na kung ano ang nais niyang malaman sa kanya. Sinabi naman ni Hoyong dito na sinabihan sila nito kanina na may hindi sila naiintindihan sa larong ito. At para sa kanya ay naisip nito na may kung ano siyang nalalaman patungkol dito na hindi nila alam, kagaya na lamang ng blue electromagnetic field kanina lamang, at kung ano ang alam niya patungkol doon. Napatanong naman dito si Jack Daniel na kung talaga ba nawala silang ideya sa bagay na iyon,
At mukhang ang kamangmangan ay talagang laganap sa paligid, kaya naman sabi nito na mas mainam na sabihin na lamang niya ang pinakaimportanteng bagay, at ito ay kagaya ng kanyang tiyan, dahil sa ang kanilang mga katawan ay nagawang baguhin ng mga taong nagsasagawa ng palarong ito. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupon lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.